God's word. God will use this book to touch my heart and change my life. I will read this to be wise, hear this being preached, study, meditate, memorize, and apply its truth. For by this I will be blessed and be a blessing, and my God will be glorified. The same 1 Samuel chapter 2, the same 2 verses, ato din basa akong nagtungan. Aron mo sing in yun ang inspiration sa passage sa 1 Samuel chapter 2 verses 7 and 8. Again, this is a prayer of Hannah. Si Hannah experienced a blessing of answered prayer gikan sa Diyos, and I believe that God is able. Ang kanindot part sa iyang blessing o sa pagtubag sa Diyos sa iyang pagampo, ang declaration sa Ginoo na ma-inspire ka na inani ang piling mo sa Diyos at kinabuhi. 1 Samuel chapter 2 verse 7 and 8, duman ka pagbasa, ready, read. The Lord make it poor and make it rich. He bring it low and lift it up. He raised up the poor out of the dust and lifted up the beggar from the dunghill, to set them among princes and to make them inherit the throne of glory. For the pillars of the earth are the Lord's, and He hath set the world upon them. Okay. Ang Diyos mo mo sa tao na adunahan. Ang Diyos mo sa tao na iyaan i-live up. Gikan ka sa kawalan ngadto sa pagka-prinsipe. Gikan ka sa pagka-common na tao ngadto sa paglingkod sa trono sa himaya sa Diyos. Inani ka kalingkod na akong Ginoo magapula sa mga makakalingkod. Loving God again, pagkitahin sa tanan nga pagkamaayo na ibigin mo na mo. Salamat kayo Ginoo sa oras na sa karon na sa iglesia. Salamat kayo sa presence sa inyong mga katawan. Lord God, among gideklara karon na among pag-ani sumala sa among nasabtan gikan sa inyong tulong na desire mo mga taong simbahin mo diyan sa Espiritu, sa kamatuoran, pinaagyan kami Ginoo imuhang paboran, imong makita na mo sa tagsa ka kinabuhi na among ipaningkamutan maandami sa mga blessing imuhang itagana para namo. Muna ang sa among pagpadayon karon gawa sa mga giampo namo Ginoo, gawa sa mga i-prepare nimo na ihatag namo. We're asking for continued blessing ikan sa inyong pulo. Prinsipyo, pagtudlo, paggiya, pagmatuto sa mga kusuhan ng kinabuhi. Imo nga mga katawan Ginoo angin ko, ikot ko sa tanan akong ikinahanglan, ako silang ministeran, sumala, base sa inyong sabot ako, mga prinsipyo gikan sa inyong pulo, pagkutang ninuhan sa atong kasing-kasing. Ikaw Ginoo nga akong ituganan karon na gamit ako tudlo sa imong mga katawan. Bless ang panahon nga mong gamiton tagai kasing-kasing ang imong mga kaanakan nagawaon sa imong pulo standard as it is na mahimong magamit ang mga prinsipyo na among makatunan karon alang sa pagpalambot sa gustuhan ng kinabuhi. Salamat kayo na may Diyos, pabunin si mamili ng Ginoo sa Kristo sa iluan sa tanan namong di pagkamataraw in Jesus' name. Amen. Ang God kayo. Inani ang great o inani ta a blessed na ay great God. Inani ta kanindot pa as the longer we know God, the longer we are learning, studying the Bible, ato makitaan nga daghan pagiti ay piling mahimo sa Dios nato. And
dili lang tama nga nakakita ang Ginoo na asya mga gitubag na pag-ampo sa upang tao. Posible nga ato na po dayon ang sunod. God answers the prayer of those na mga nag-una na to, mga nituo sa Diyos. It might be our time karon. Might be our time karong panahon lang to enjoy that faithfulness, o galing. And Diyos has always been a God who is blessed with those people who are givers. Papanalangin din ang Ginoo sa mga tao buhatan. Malas giingon sa pulong sa Diyos, God loveth a cheerful giver. God always loved a cheerful giver. Ang Diyos malipay din siya na makakita na ang iyang mga katawan magkaliwat niya. O bitaw din si Hana, gitubag niya ang prayer ani. Kaya si Hana, ang iyang tuyo lang, nanong sige siya ato sa temple, o sige siya iyang gidevote ang iyang kinabuhi para manalangka dito sa temple. It's because nasa ipangayo sa Diyos na gusto niyang mausap ang direksyon o pananaw sa mga tao niya. Mausap ang direksyon sa kinabuhi o ang pananaw sa mga tao, hindi na siya curse tungkol kay barren siya. Gusto niya na ang iyang identity, isip nito o sa Diyos, mabutang sa posisyon na dili na siya tinumlo o dili bulahan na siya ng tuo sa Ginoo. Kung mo ang guli atong ginoo sa diba? Everybody wants to be identified as blessed by God. Ako gusto kong makitaan sa mga tao na hingon ng mga tao tungkol kay nahimo ni siya magtotoo sa Diyos. Dili lang aman nila baptist. Tungkol kay nahimo ni siya magtotoo sa Diyos. Ang iyang kinabuhi na lahi na. Ang iyang kinabuhi na sa dalan na nasa mga pagpanalangin. Yung kinabuhi na mga kausapan. So I want the world to see that sa akong life. And I want to declare that I gikan sa kahimtang na muratang naglakaw sa tumlok ngadto sa excited ta nga maka-experience sa blessing sa Ginoo. Munang inali si Hana. Now, inanon makasabot sa tutang, kanino prayer ni Hana? Yan din na-declara, nituo siya na makahimo ang Diyos gikan sa kapobrihon ngadto madato ang usa ka tawo nga nituo niya. Diba? Klaro kay na? The Lord make it poor and the Lord make it rich. Ang saying karon na akong ang Ginoo makahimo o able nga mupadato na to. Dapat na simbahan mo na ito o dili ko pinana ang hisgutan ng mga kasimbahanan when it comes to talking about money, about riches, naghang ma-offended kay sa simbahan mo dapat kanang namakitaan ang pag-anto sama sa pag-antos ni Kristo. Dili taon iyon ana ang tuyo sa example sa pag-antos ni Kristo na si Kristo pobre. Ang example sa life ni Christ is just to prove that He is God na nahimong tao, na sa iyang pagkatao, even sa lowest na kahintang sa kinabuhi, pwede ay na ang Kristo matiklara na walay sala bisan sa kalisod. Everything that Jesus Christ did was to prove na He is God. O ito yun, ito dito sa example na ito, nga parang na ingon si Jesus Christ, wala na rin ko yung unlan, nakita ko, buwa na lang ko tayo unlan. Di ba? The foxes have holes, birds have nests, but the Son of Man has nowhere to lay his head. No. Katulad kay tungkol kay it's the mission of Jesus Christ just to prove that He is God, being man. Diyos na nagpakatawag na kulay sala, aron mahimong amayan siya sa pag-sakripisyo, madawat ang iyang sakripisyo dito sa cross, sa hostisya na inidiman para sa atong sala. Mauna. So mauna, iyon na din, ang tuyo sa Diyos na ito, dalon unta ka sa verse 8 o, dalon unta sa kahimta, magkikan ka muratan nasa amo. Diba? Ingon ng Diyos, asa ka niya dalon into making us what? Sa verse 8, princes.
making differences. Gikan ka sa danghil, kanang word danghil, kanang kabantay ka ng labayanan sa mga hugaw, sa mga hayop. Mura ka boy pulos, pero tanawa ko sa inyo, maimuon sa Ginoo. Maka-inherit ka throne of glory. Inaana ang buhay sa Diyos na ito. Kaya ka ng paminaw mo mga, especially ka mong mga young people. Paminaw mo. Ang tuyo sa Ginoo na ito, i-establish ka itong kinabuhi, mahimot ang bulahan o dispitado ng mga tao. Mahimot na sa Diyos na ito. Ang Ginoo mo, hindi ka maka-inherit o throne of glory. Unang pagtinarong, pero pabalo. Ayaw mong sugot nga magpabili mo sa kayo ka, magsigil ang yapon mong badungon. Sa akin, hindi lang gamito, lalaman ko kayo dati, naani lang din siguro ko. Ang grado, wala yun na siya'y bearing sa imong karakter. Na ayaw malag ko kay grado, ay mga mayong kinaya. Nakasay tanawa ay isang wakay ka pa kong ispilahan. Nakasunod ng ispilahan kay nagpasilong kay kaulan. Tanawa mga kinaya. Mga tarong. Kung ikaw na pamilang ng mga young people, gusto mo mahimo mong blessing na ginagawa mong mga young people na tanaw ninyo, lack of confidence mo dahil murag una ninyo, murag insecure mo kaya ang gusto ninyo mga kabubuto sa Ginoo para ninyo tag-as kong mga naabot sa ilabuhi. Dili tao na competition when it comes ako ng inumduman din na ako, ipabasa na sa ako sa akong tatay. All is fair in love and war. It doesn't mean na kung wakay grado, di nakapiling mahigugma o senador. Wak na nagpasabot kung wakay grado, di nakapiling mahigugma o attorney. Pwede pagali kang mahimong bana o asawa o attorney. Basta karespetuan ka. Ang problema ko, sige ka gusto attorney, pero ang imo akong kinaiya, mura ko tornilyo. Kalau kasi tornilyo, tulili ka mo pa. Kinsa sa dupoy tawag lamang mo. Okay ka ng everything is fair in love and war. Patas na, unang, Ginoo, you can inherit, ang sakali, throne of glory. Kainhirin ka, panulundong juday na ako. Ay, taas kayo na posisyon o hindot na kakaindag kung maglingkod sa trono. Only kings are given privilege. Ano? Mga hari kayo, hatagang pribiliyo na. Dahil ka gusto na. O naman tinalong sa Ginoo. That is able. Unang part na sa prayer ni Hannah. Sa context of yung anak ng chapter, it's all about Hannah's asking God for a son na naagali siya anak, iyaharap kong ihapan sa Diyos. Muna si Samuel. Muna giyana ang principle sa faith promise offering na wala pagali, pero naana sa imong kasing-kasing na inabot aning butangan ihatag ang Isus sa Diyos. That is what Hannah did. Hindi mo, sa dihang, namuro siya, wala niya ang una si Samuel na iya, because from the start, before that, iingon na sa sino, Lord, hindi abot ang inuhan. So dito si Samuel sa temple, yara lang kang luawon dito, tama si Samuel nagdako sa temple. I-prepare si Samuel na siya mo musunod nga mahimong prophet sa Israel under sa pagmatuto ni Priest Eli. Kaya mga anak ni Priest Eli, hindi naman pwede masalikan doon. Okay, yung masaho na history na. So, ino din, ang paghatag di ay, ikalipay mo na sa Diyos na hinato. O bitaw ng tanaw, gunadaan si Ginoo sa kasing-kasing sa patay naghatag, nakakita ng ginodaan kung unsa na kung tinuha sa paghatag. Ang ato na lang, yung anya
usahay, basta wala pa gali, kamayuhan na ito usahan ng muhatag. Pero ang problema na magsumbagay na ang atong huna-huna o ang atong pagbati. Ano na, hindi. Wa pagalit. Ingon sa Pastor Pino. Sa ako kabalong, di ko Pastor Pino manghatag ka. Pero una gali kang mamatay, hatag na sa kuha ng ranger, ha? Una pa kang mamatay na ko, mas tiguang ka. Kaya bang, imagine na mo nang kinuha sa tao na makitaan sa Diyos kung kinuha sa tao ng hatag. Paras niya na. Wala nagbaluko ang Diyos kung hatag sa kinuha niya ng Diyos. He's able. Wala'y pwedeng mong tugong sa atong kinuha kung hindi mahatag sa Diyos. Makahimo ang Diyos ng hatagan. Di ba? Mag-agree mo na ako, anak? So, gusto siyo ma-lifestyle ang giving. Ayaw paghulat sa saktong barangay, inaan ako sa kumahatag. No. Samtang wala pa, o gamay pa na mo, o unsa magalinaan mo, kap mo naghatag sa inyo. You give. All the time, every time, it's time to give. Maybe the lifestyle. Lumuha na lifestyle. So, review lang ta. Balik lang ta. So, guys ko tayo ganyan ang buntag kong kwarta. Nabi ko guys ko itong kwarta, kay murag ka kaya kwarta ba? Bisag wala pa. So, money is essential. Importante ang kwarta. So, money is overrated, means daghang ayaw tugutin nga ang kwarta, maoy mo kontrolan nino kay usahay, bukod kay kwarta, makalimot na taon sa importante. Usahay, malintan na ito ang mga tao na nagpalibot na ito. Usahay, mausap itong kinaiyan na sa kwarta. Ang tendency, we tend to be pursuing money and we have forgotten that our dependence should be on the Lord. Sa Ginoo na dapat magsalit. Next one, ang atong kwarta can be used for great good. It could build hospitals, churches, makapakaon ng mga publi, makahimo tag mga mayutang, di ba? Natay kwarta. Isod sa ito natay kwarta, magtanaw na ta, gusto kang mutabang na malimitahan ka sa pagtabang, kaya wala natay kwarta. Then, atong kwarta can be used also for great evil. So, magamit sa kadautan, di ba? Kaya mga tao, na sila'y kwarta, pero ilang gamitong puhunan sa droga. Uban, mo nilang puhunan para sa bisyo. Mo nang, hindi sa mayo, hindi sa dautan, pero ang gusto sa Diyos, na ang word, we must use our money properly. Dapat karungon doon na ito gamit atong kwarta. Every true child of God is responsible na mahimong maayo nga piniyaran. Panulog yun na sa Ginoo mo, ino ang pagod, ino ang Diyos na it is required of a steward that a man should be found one, faithful. I-require mo sa kapiniyaran na makaplagan siya matinun-anon. Then, money can lead into terrible bondage. Money must bring glory to God. Amen. O maguni, when God give us money, it is an opportunity para nato to prove na God has power to be our provider. And He would continue to provide for us as long as kanang iyan na ito itong gigamit para sa iyang kadungganan. Problema mong good na ito, usahan, di na ito gamiton para sa kadungganan sa Diyos. Ang may kamo, hindi na makapadayin ng Ginoo hatag. Na ang magkalihatag sa Ginoo, enough na lang para lang pag-sustain na ito, pero hindi na piling magamit na makahatag sobra para magamit sa greater good pa yun. Di ba? So, iyon na ni, na makasabuta, nanginangan ka kwarta, isa iwa nanginangan rin. Isa ko. Yung kagwa ka nanginangan, pangayuko nyo lang ang kwarta.
Everybody needs money. It's important. God is able to provide for us money. Kailangan natin na natugon. Pero, halika, God measures our giving. In Luke chapter 6, verse 38, iyon din ang ino. Wala na, ang kanan verse, wala siya bigyan din. Wala ianak pagsugod. Tingnan natin ino, you initiate, you make the first move first. Give and what shall be given din. Kasi sunod na adjective na siguro na ano? Verb. Adjective, descriptive word. Kung muhatag ka, paghahatagan sa ka. So it means, proportionate ang himuon sa Diyos nimo na paghahatag base sa imong ginatagan. Sa atawa, kung gusto ka makadawat 2,000, hatakin Ginoo thousands. Gusto ka makadawat 2 million, dagayan Ginoo billions. Usahay, gusto ka 1,000, ito ginatagan pesos. Gusto ka 1,000, ginatagan na 200s. Diba? So how can we experience that it shall be given me? Kasi sunod, kasi description ka rin sa pagbalos sinon mo. Good measure. Maayo na sukod. O, ito ang God measure sa word giving. Sakto na sukod ang ihakas sinon mo, di ka alkansihon. Ang Ginoo dili sa tikasan. When you give to the Lord, God is indebted to no one. He will give you good measure. Maayo na sukod. Kung itong tanawin niya, ang imong pag-atag, ang iyong sukod, at karunong sa pag-atag sa Ginoo, kung sukod ang iyong ibalo sa iyo. Good measure, another description, press God. Sakto, then iyang ituod kamay, kaya hindi kayo luwag na apang galing sa ilalong na hangin nga, wala na butangin, ito. And kahuman, next description, shaken together. Kada word shaken together, uyugon pa kay basig na yung mga style niya na wala pa isunod. Uyugon. Aron masulod yun tanan. Kaya sunod, makapinan niya na kanang pili lang taman sa breed kundi mag-awas. Running over. Again, ay anak ang able na sa kung Ginoo pag-bless na to. Running over. Shall men give unto your bosom. For the same, naagyan po ng word measure. Di ba? That you need, it shall be measured to you again. So, muli siya na kinahanglan makasabutan, our giving should be proportionate, proper, dahil perpetual. Kana na principle. Kinahanglan proportionate. The word proportionate, ayaw kauwang o kaigong muhatag kung una-una imo na ubandag kung hinatagan sa imo. Saan? Kung sila hinatagan, kanya kuwali, siguro nilawato sa Ginoong no. If others are giving millions and you are just giving peso, if that is the tithes, then in the eyes of the Lord, parehas ka na. Walang diferensya na. Ang figure lang siguro sa mata sa tao na diferensya. Pero sa mata sa Diyos, there's no difference. Kung labig sa itong iing na ito, natakot sa ito figure kung mahaka. Ayaw na sa itong iing ako, kaya ay inaani, nanes, ito tama. Ayaw. Pag-doon, pag-pray ko na dako ang figures sa mga natagan. Not only 3 figures, kundi 4. Na pag-5, pag-yun. Mas namin yun ng 6 figures. Ilan rin ng 6 figures yun? Walang lisod kita panalanginan sa ginawa niya. Basta 6 figures, it means yes. Anak na yun ayun. Na yung mga tao yun, anak yung natagal nila pumunta na yung mga churches sa US, na yung mga churches sa Luzon. Ang ministries, you know, God is glorified in the ministry sa church. It's because people are giving millions. It is possible.
Mo bitaw na nga dili katukan na tudluan ako ug ako excited nga maabot ang panahon. Mag-anniversary ang parking diri. Armored car. Gawas kayo ang head sa security, ang alam, Ray Oro. Pasig na yun pa. Yung sumon na yung security sa church na to, Ray. Amen. Oh, kurang din na to. Amen. Night shifting. Mga guard. Mo na itong i-health security eh. I-guard ito, matulog na. Ay, nag-health kayo ko rin suko. Ayun pa man ngayon, nagsimon tayo, matulog na. Diba? Gawas ko sa pag-hider mo suko. Hider mo suko. Sundod na ka, sir, because I love you, sir. Kung may igsuko sa pagtulog. Ano ko ignan namin pa? Sundod na ka, pastor, because I love you, pastor. Ano ko nakakaano rin ba? May panguban kaya love you-an ko rin. Grabe si Ray ba? Naman yung papapapol kayo rin. Bitaw. Di sobrang sa ito. Ngita sa papa daw na ito. Wala sa kanya na I love you daw. Wala pa. Parehas din ang buwan. Mas kapag-kapol na sulok ko rin mo kamay. Okay, at least nawala yung natugod kayo. So, we have to be proportionally, properly, ilumdumi ha? Ilumdumi gini. Ayaw mo ang Kristyanismo nimo in a form of hypocrisy when it comes to giving. Bakit ikaw mahatag sa gawas? That is good. I'm not against anything in that. Ay kamutama. No. I'm not against that. As long as you're honorable with your tithes and your offerings sa church. Disiplin lang kasi mong tithes o offerings sa church. Hatag sa gawas. Amen. Sa buwak ako kapalo na, kalipay na ko na. I will be happy knowing kung you are helping others. Because that is a way of developing generosity kasing-kasing. Pero if you are not properly giving your tithes in the church, that is hypocrisy. Personally, for me, dili ko aprobado na. Na, ngayon, naghatag ako, pastor, lagi, problema na ko na. Basta disiplina lang ka sa imong tithes o sa offering. When we give, ginoo nato ni si Lord is God of order. Hindi siya ginoo nga, untol-untol, na kinaubuyon lang ako. Proper ang ginoo. So we should do things proper also. O nagkatulog, we should give perpetually. It should be a regular part of our lives. So kinahanglan lifestyle na nato, as I have said. So maunang, hindi, daghan mga muhatag, imunani usahay. Muhatag kay, kunyarag na isubra. Mubansag ng hatag kay, nawalihan lang. Wali mo doon, ako tingog ni pastor. Hatag ka, hindi ang hatag ka, tingog ni pastor sunod. Oo, hindi mo. Sunod. Paano na mo? Sinadasig lang siguro ka ba? Nadasig lang ka kaya nawalihan ka yung pagbati mo, yung motivator mo. Ano nilas ng ibato na bless kay kung wali ka na? Hatag ko, no, hindi ka ma-bless wali. Huwag kayong alam imuang nadunggan, di ka? Ano naman ko anak ko eh? Hindi ka ma-bless. Hindi ka mahatag. O ito ang basis sa atong paghatag, hindi atong pagbati. Ang basis fruit sa Word of God. O hindi nakalindot sa Kristyanismo natin na naay klarong basihan ang atong ginapangimo. Naay Bible. O na ang Bible mo siya pinaka-superior na foundation of faith. O mula po ako ni. O nang
blessing on our part. Now, the proper method of giving is when you have received an increase, you are to give at least, ilang kagamay, 10% of that increase to the Lord. You are to give at least. Ingon ng Diyos, yan ang klaro sa Leviticus, ingon ng Diyos, the tithes of the land is the Lord's. Every 10% iyaman. Ang ka-blessing na ito, Panginoon, naghatag ka, kung sa balaod, muhatag sila because we want to be accepted by God. O nang ilahang hatag is para dawaton sila sa Diyos. Kita, naghatag ka din para dawaton sa Ginoo, gidawat ng anaan. Naghatag ka, ang pleasing lang ang atong life sa tuwangan sa Ginoo. Kanapang kinabuhi sa grasya ba? Ang Katoliko, hatag na sila kay para yawat na lang. Dawaton sila sa Ginoo. O ito lang na ay mga pamisa, na ay mga pang-magic, ang natuyo na lang, muhatag ko aron dawaton ko sa Ginoo. Nahita, muhatag ka na ginawag ka sa Diyos. It is our act of thanksgiving. It is our act of honoring God. It is our act of presenting ourselves na niyo na Ginoo. Salamat yung kong ginawag ha. Grasya nini mo sa akong kinabuhi mo nang naapoy grasya na ito ng mga hatag. So, at least, kung nakakay blessing, pinakagamay na yung yata sa Ginoo 10%. Pinakagamay na. I'm praying sa akong iglesia na tingnan mo tamang 90. We should be all givers. Ayaw mong suon-suon na tip-offering lang. O ayaw simbahan, tip-offering lang, di mo tithes. Yung makakal ng ikaw, hindi sila gusto. Hindi na inong anak ang proper ng paghanap. Yung mga tao, inong anak ang ilang panabot may tuon sa paghatag sa Diyos. But the Bible is not a book of kanang doubts and without clearness. Ang Biblia, klaro na, hindi na kagudahan. Ang tudlo ang Diyos, the tithes is of the Lord. So yung na, now, the matter of our giving. What really matters is the heart. When you give, mo nang inom ikaw nila, kapag ang ibinigay ay galing sa puso, kahit gaano kaliit, it will mean a lot. Yeah? Basta galing sa puso ka, gikan nito sa kasing-kasing. Huwag ka nabihaan. Isa na galing ng ice cream. Amen? Ay magpahabot sa mundo, magdala ka ice cream. Or may mag-invitar siumay. O maningili doon. Masyuki sa siumay. So maningili. Isang siumay lang, basta galing sa puso. It really matters. Diba? So, what matters in giving? Yung ano na ay instance sa Mark chapter 12. Tanaman. Itong tanaman. Mark chapter 12. Gikan sa 41 na. Mark 12:41. And Jesus sat over against that treasury and beheld how the people cast money into the treasury. Tanawa na yung word. Beheld how people cast money into the treasury. And many that were rich cast in much. And there came a certain poor widow, and she threw in 2 mites, which made a farthing. He called unto him his disciples and said unto them, Verily I say unto you that this poor widow hath cast more in that all that they had, which have cast into the treasury. For all did cast in of her abundance, but she of her want did cast in all that she had, even all her living. Even ani kani. Dito sa temple, naa sila gitawag kanang treasury, kanang treasury, na ay 3 ka mga gitawag hulugan ng mga baskets.
receipt sa temple. Ang mag-offering, ihulog ito, itawag na, kung kabantay mo, itawag na trumpets nila, kaya ang urma na basket mo ang trumpet. Dahil, ang tuyo na, i-design nyo na, na ang hulog sa offering, mutingog mo sound. Mauna siya na inigulog o dagan, murag yung nagpista. Mga hulog ng dagan kayo. Wala pa man sila pay-per-view sa ilang panahon. Wala pa man po sila chiki sa ilang panahon. Sila, ang ilaan dito mga mic, mga parting, ano nila? So mga dinami. So wala inigulog. Klaro kayo, dako ang ihulog. Sa isos kung saan na sila panahon, mga sa tuwa karon. Inilang ko ang ihulog. Butingog na ako. Yung anak ng mga 13 ka mga trumpets, inawag ng trumpets, naagin na si certain ngalan sa klase sa offering. Ako bitaw research kung sa mga kuwan, sa mga ngalan, para sa parihan nila sa ato. Sa ato, ulangan na ato, siyang naman na ato. Ulangan pa rin upat. Ulangan ka na nato upat mo pa, nag-slide din na lang siguro. Ulangan pa rin nato upat pa. Pero hindi na mo, wala, inigsunod ito, si Jesus Christ, he was just observing. Umaon siya what matters in our giving. Always remember this, that God cares about our giving. Ingon ko sa 41, and he beheld. Kabantay ka, God is looking. Katanaw ang Ginoo. Wala lang niya, hindi niya maniwala ang akong paghatag. Hindi maniwala sa Diyos, nilinig na usahay, una-una ni mga, orang siguro makakinagin ko, wali ko, unsari. No, God is looking at it. Katanaw ang Ginoo. Nalagay na ang heart, ang sakripisyo, mapaghatag, anak. Kita ang Ginoo, ano eh. O ito, paghulog sa upan, nagkukin. Dagang yakan. Karon, naay dito. Dadala dito o ugaring. Ang iyang ugaring ang tingog. Ang uban, murag trumpets. Gitawag ng 13 trumpets dito sa kasyon. Ang murag utang-utut. So, ang manumat ko nito, kung ito ngayon si Jesus Christ, manay mga dato, ikin, daghan, ikipanghatan, bahin-bahinon pa, pausyas na nagaha, parehas, huwag, nag-going courses, may lahat, pausyas na, murag sakuban. Mag-offering na sila dito, ilang buok. Kanit, transferring. Kanit, first book. Kanit, Thanksgiving. Kanit, free will. Ang widow, hindi siya dua ka po. O siya. So, ba't ikamok? Ano daw? Ang nagkakaya siya. Pan, gato, kagulo. Katuloy. Kung sa kanikin sa Bible, kung sa iyong gato, 2 nights. Sabot ang makainginan, hindi hulugan na napagkawapag tayo sulod. Nadat ko pagkaw kayo, buto na ko kay iko, hulog. Maunang murag yung trumpet sound. O ikaw nang ibatlo sila ng Jesus Christ, kung kabantay mo na, ingon si Jesus Christ, kung muhakat mo, dili ingon ani na ang anang tao makabalo, marunong magdalang tumpita, kung muhakat magali, ang tuo makamot, hindi dapat makabalo kung siya yaka sa wala. Diba? Wala makamot, hindi dapat makabalo sa yaka sa tuo. Ito na ibatlo ng Jesus Christ, pero mo hindi lang practice. Ingon anak na, but the good thing is, ingon ang bago, God is looking at our giving. He cares about our giving. God cares about it. Nakita ang ginawa ng imuhang ihatag. Unang ayaw, unang-unaan ang murag baliwala na sa Diyos, unang-unaan gamay na kaanin. No. Pilit mo pilit.
himuon na kagulan o kabalakan o kadudahan o hindi. God cares about it. Eh, ano ba? God's challenge in our giving is about discipline with the yardstick. Ang measurement sa Ilog is kung tayo nato na kaganina before this point, di ba kaganina, the measure of our giving. Our yardstick, magsugod yun na. Magsugod o measure Ilog sa tumahan sa ato ang tithes. Kanan yung tithes. Paminaw yun. There are three basic reasons why people do not tithe. Na ay tulong ka basic na rason ganun ang mga tao dili mo tithes. Number one, wala siyang tuloy. O na dili mo tithes, kaya wala ka kabaluong sa tithes. Wala yung isulti niya, wala yung nagkahibalo niya, wala yung nagmatuto niya na pag-tithes. Pero dahil mga tao na natutluan sa muna ikadwa, there are people who are taught to tithes, but they misunderstood the place of tithes in the kingdom of God. Wala sila kabalo kung sa'yo purpose sa tithes. Unang ingon ang uban, kaya sa kabalo na silang tithes, ang akong tithes, kanan na lang net, dili gross. Ang uban, kanya na lang kung mo tithes, kung na akong excess. Ang uban, kung ingon sila, nanong mo tithes man kung sa Old Testament ka man na, di man na sa New Testament. Kaya sila, nanong mo tithes man kung sa law man na, di man ko under sa law, under man ko sa grace. They misunderstood. O na di man tithes. O sila kasabot na ang tithes is your way of honoring God. Ang tithes before the law, i-practice na ni Abraham. It is his way of worshiping God. Before Abraham, na ay nag-practice of tithes, galing di kasinahan di patay. Isa siguro ka kasinahan kung mag-tithes ka, mag-active ka. Eh, nung mo, isa ganito di patay ni Cain, si Abel. Abel practice giving tithes the best sa iyang trabaho. Kaya your tithes is the best na siya sa tanan nga i-bless Ginoon mo. So, mo nang daghang mawa ka sa kung unsa ng tithing, mo nang di mang tithes. Mo nang lalisyon pagali ang mo tithes, kung nakamagali, yun mag-tithes. O yung tithes, isa kong tithes pa rin na, no, it's not true. Tithing is the practice of those who would honor God. Kaya nga no, ang tithes, iklaro nila sa Diyos, before the silent years, kabantay mo na malakay, dahil wala na yung sunod libro, dahil New Testament na yun. Naanay itawag silent years na waiting for the Messiah. Before the silent years, ipahinunduman yun daan sa Diyos mo ng last, hindi na sa iyo na pagbutang sa Bible, pag-arrange sa Bible last si Malakay. Kaya kayo talawag na si Malakay ni God doesn't change. Ipahinunduman yun sa Diyos na gusto niya yung mga katawan mag-experience siya padayon o blessing. Maunang bring ye all the tithes in the storehouse. Even when there will be silent years, paminaw niyo, kung nag-tithes ka, even when there will be silent years, katanaw mo mag-white na hinabok sa iyong kinabuhi. But I'm telling you, if you are tithing, God cares about your giving. Kita ang ginuuan na. Kabalo ginuuan na. Maunang i-remindan ni Malakay, bring me all the tithes in the storehouse that there might be meat in my house. And prove me now their will, saith the Lord. I will open to you the windows of heaven, and I will pour you out blessing, that there shall be no room enough to receive. Yeah, and ye shall be, sa verse 12, and ye shall be called a delightsome land. Matawag mo mga tao na ay nasa yuta sa kalitan. Di ba? So, muna nga, i-prepare sa Diyos daan kay there will be silent years before the Messiah would came. Muna, yung tanawin ang Bible, wala na yung dugang anong panahon ni Malakay. Kumpleto na ang Old Testament anak. So, naamagalit yung punong anak, itawag nila Deuterocanonicals.
Walang nasa na gipuyo diha, gipuno diha ang mga book nga nag-history na tayo kay anong panahon na namin nagawas ng mga Hudiyo na aming rebellion against sa conquering ng mga Romans. May nagawas diha na katong itawag the Jews of Masada na ang ilang gihimo, iduragan ng ilang not canonized, wala accepted. Mga gitawag Litoro Canonicals. Not accepted, mga second ng mga giving sa law. Ang naitabo, ilang iduragan niya ka, pwedeng mandagkot sa patay, pwedeng ampuan sa patay, o basta maayo ang gihimo gali, pwedeng ang ampuan dahil nainigawas Bel the Dragon. Kaya si Bel the Dragon, muna siya ang yung mga basahan, pwede na ang daw ay ang tao o mga tao. Ang tao pwede muhatag siya pagsakripisyo para dawaton siya sa Diyos. Then naaning gawas dahil niya, dili lang si Jeremiah, katong iyahang secretary na si Baruch. Si Baruch was not a prophet. Naa si Baruch sa Bible sa time ni Jeremiah, pero tisulat na siya. Sekretary na siya, Jeremiah, hindi siya propita. Pero gihimo siya, ginanlan na siya writings daw puno, nagihimo gipuno. Muna sa dual version sa Bible, kay muna na ang dili na King James 16:11 na anay mga dugang ng mga libro, gitawag ng Litoro Canonicals. So, laing ka din nagbasa dahil mo makita na pili di ay magdagkot o kandila para sa patay. Muna tuyo nila kay anong ilahang na doktrina nagkabalo ka from the start na wala ilahang mapamatulan. Pero hindi na accepted, hindi na canonized, hindi na accepted as part sa Old Testament. So there will be silent years before the New Testament, before the visitation of God. Kaya pag-abot ni Christ is God's visitation. Diba? Yun anin na ang principle. Itudloan ka mo na niinugin ang Bible, there will be crowning years. There will be a time that God will visit. Even galing sa panahon ni Joseph, yang iignan itong mga Israelites, God will visit you. Ayaw biya ninyong ilubong akong bones. Bisitahan mo sa Diyos, dalon ko na mubalik sa promise na, dalon abya ninyo akong bukod. Don't you know, nagibit-bit sa mga kaliwatan ni Manasseh ni Ephraim ang mukog sa ilahang papa. Ibalik dito sa promise na, kaya iingon si Joseph, God will visit you. Naagin tayo sa visitation. Naagin panahon that God will touch you. O ganang crowning years, di ba, enrichment ang ginit sa Bible? Provision, blessedness. There will be a time that God will touch you. Bisan pag naay mga silent years, pero ipaabot mo abot ang usan ni unsa o kakasabot. Inuod na, naagin na. Mao na history sa pag-establish sa Biblia. Pero pag-open sa New Testament, pag-sugod o sulat sa kinabuhi ni Christ, nahimo lang acceptable ang New Testament pagkamatay na sa testator. Nahimo naman ang testamento kung patay na ang nagsulti ba? Tignan, nahimo ang testamento kung buhay pa. Nahimo lang accepted sa diyang namatay na si Christ. So, God will bless you in Dominion. If you are disciplined in your giving, if you are disciplined in your giving, bisan pag naay mga silent years, kakabati that God at all time will in so heaven. Isang naabay pa lang na yung kalisod man ni karoon, naghatag ko sa kutayas, nag-practice ko giving or nag-lisod man naano na. Because beside na sa Old Testament, naano na. Pero there will be a crowning year. Moabot ang Bisaya. Mo nang naano na yung bukong Matthew. Gitawag na dahil the King is coming. Bukong Matthew is about the King is coming. Mo God will touch your life. God will touch all your trabaho, pamilya. Moabot yun ang makainang kag-grabe o kainihan sa iyo. Amen. Nakagit crowning years. Muna, anak. Dahil mga tao, di sila makatag-guys, kaya sila kasabot anak. Walang pinatudluan ka mo, hopefully kasabot na tapanan. Amen. Kasabot na ka mo sa rights. Una yan, gusto niya magsugod.
Kung disiplina ka sa tithes, then the rest would be musunod na. Amen. Dahil na ito, di ka disiplin sa ating tithes. Muna atong disiplinahan. Then the third one, anong di mo tithes? Kaya you just simply refuse to obey God. Ano yung mga tao na hindi usunod sa iyo? You don't believe the principle of self-forgiving. Isa na totoo na hindi na dahil makahapag, self-full ka maghapag. Hindi na dahil ka makahimo ka ng imong maghapag would matter. Muna, the matter of our giving is the heart. Always remember this, God sees what's in your heart. Where your heart is, there will be what? Your treasures also. Where your treasure is, there will be your heart also. Ahamanan. Where your treasure is or where your heart is. Sa Matthew, where your treasure is, there will be your heart also. Pero sa Mark, where your heart is, una ang heart. Ano? Si Jesus Christ presenting sa kasman. Kung Mark as a servant. Servant ko siya. Tao siya kasinti, ang ipanita kasi-kasi. Muna, what matters sa giving is the heart. Disiplina ka ang imuha kasing-kasing nagkakay sa kains. Then, God is claim to our resources. Always remember, ingat kita na ay resources, pero wala, hindi kita ang source. Ha? Hello? Mao bitaw na ditawag na ay resources tungod kay ibalik-balikan ka sa source, ihatagan ka sa source. Hindi kita mo ay rason na nung naaka. Naaka ay source mo lang. Ang naaka na ito, tawagon sa resources, hindi sources. What you have is a resources. Hindi sources. Ingon mo ka, kanina ako sources na ito din. No. Hinata ka. Dihan mo makita na naay na ay source. Maunang ang ato ay yung resources, hindi kita ay source. Unang we cannot claim whatever we have, ato na. Hindi na ato. Kay resources na. Huwag kanunay ng gilugang yata sa ato na ay source anak o kinsay source. God. Maunang ato ang resources, ang Ginoo source. So, God's claim sa atong resources, siya may rason na. Maunang ang Diyos, hindi siya musubot na dili ka makaangkon kay siya may sinundanan sa kanan. Siya may tinundan. Ha? So that is what matters in our giving. The matter of our giving is God's care about it. God is looking at it. Then naay ditawag challenge of discipline. And lastly, giving that matters. How do we give? Kanang giving that kanang umumatter, di ba? Kanang bang naamit kay himukan ng paghahakan mo. How do we do it? If the heart is the matter of giving, then how do we give that matters? Our giving that matters, number one, in animal. We should always learn to give thankfully. Out of the abundance of thanksgiving would result into giving to God. Kabalukatengful people are givers. Ano mo? Mga taong mapasalamatong magkatago na. Karena mga taong way puangon, bawat way puangon, ay kay madawatan, kay pasalamat sa nagkataw, sinawag na. Kay nagkataw, sa payan. Hindi sila lagi way puangon. Sa payan, kay nagkataw, way puangon sa pa.
Nakay na dawatan, wala kami pasalamat sa ringatag, so tawag na. Ready. Ngayon sila, may magpuangon, may atay, may matipon, may kasing-kasing. Baka, sa ipamingga ko, ready. Mga walay, puangon, atay, tinae. Salamat. Would you want to be described as one of those? Unang, your giving matters. If you are thankful, muhatag ka. Mga taong thankful sa Ginoo, pag-iing mo sa Diyos silang kinabuhi, muhatag ka. Pag-ginan mo sa kamaayos, Ginoo na po. Giluwas pa, kaya tagat at paglaon, nagkita ka mahadlok, mamatay ka kung kalang padulong sa langit. Ako na lang katulungan kay kas, bumububo pa kung ikaw gusto ba kang enjoy sa kalimutan. Pero when it comes to kamatayan, hindi ka mga hadlok. Di ba? Hadlok pa ka mamatay? Hindi na tumataway, di ba? Pero ginawin ka sa kalimutan, pamulan ka, ano ka Ginoo. Kailangan mo kang enjoy. Pero when it comes sa ato ang eternidad, secure na beta. Pero hindi ka thankful na. So ako mo magpakita, you're thankful. Give it. Hatag ka. Only giving that matters. We should give thankfully. Ikadwa, we should give cheerfully. Lovely, yung maghatag na malipayo para sa anak ko. Hatagan daw ka na. Yan, tingnan ka ba? Paliwanag niyo. Antay ka. Ay mahatag niyo. Ay ka, mana niyo. Ang nabok ay murag nagbuka ko. Mana? Nagkakayo. Okay. Kami gatagan ako asawa, gatagan siya o laptop na angin ko. Ang karami kaya ang naghatag, wala daw liingon, wala nilatag, liingon nga, ano na ka? Nag-smile siya ba nga isa? Kasi hatag na ako rin as Thanksgiving. Ang inang ang hapag, malipayo na ng hatag. Kaya nang magtanaw ang Ginoo naghahapag doon yung mga kawahanap ng inarad na nagkoy. Harap kahintang sa sikasin na yun. Hatag na tayo, may walihan na. God loves the cheerful giver. Hindi na mausap ang prinsipyo, magtanaw ang Ginoo. Hindi man gikinahanglan, kasmalik ka kinalakan kasi mo offering mas inlet yun. Giving your best, God is expecting. Nadahan mo na mag-idol nila ka po nila. Pero matutani. Ito yung wali si Pastor, kung ako na pagtimo. Kung unay-hinay ka, kung ako na. Basta giving. Cheerful giving. Kapalukan, don't just give because we feel obligated to give. Pero kapag kayo are obligated, give because it delights your heart to give to the Lord. Pero hindi ba ang Ginoo yung mga tagan ba? Kabalong ka nga ang Ginoo ang tanaw at yung ilihin mo paghatag. Hindi ba? Hindi ba ang Ginoo Sabi na na yung magamit para sa ministry. Kaya gawin, nakapin ako, nag-ampot ang microphone, ang pusag ka, bago ang projector, yan na yung projector, yung laman, naman na ako, nakagawa nito rin sa simbahan. Kapit ka sa limang rot, ang plano mo palit kong TV, nani ka na po ba? Kaya para di ka gagawapan, kasi may muhakan ka, TV na ka na po. Lapat. Wait lang, Liliana. Wait lang. Ako hindi na ako dito. Pero samtang wala kayo na ako matindi, ako dito lang sa pa. Nalamig sabot-sabot nga, paano? Kami pa nga, ay maghatag yun sa parang projector lagi sa church store. Wow!
Okay. So, yung mga ay, wala mag-project or wala mag-project or. Amen. Di ba? Makita mo ang diferensya eh. Kung lang nahigil ng, it really matters. Giving that matters is a cheerful heart. God loved a cheerful giver. Thanksgiving, you give thankfully, cheerfully, katulong, we should give liberally. Karang ayaw pag tinihik basta Ginoo. Ayaw imuang mangkilir basta Ginoo. When it comes to giving to God, the rest na ayaw na kay ayaw. Good ka na. Hold back. That's it. Ginoo na yung nilagaan. Kaya yung mundo, di ba, yun si Jesus Christ, nalipay siya, wala sa kantos, nakita siya, grabe mga hulog ng mga operate sa mga dato, yun sa, they are giving because of their abundance. Wala yung siya kapuri, yun sa mga disciples, dali. Tanawa. Kanina, ang iyahang paghakad mo ay limato. Para sa Diyos. Ano? She's giving all of her abundance. Amen. All of her giving. Kaya ano to niya? Ikaw na when you want to expect God to give you, then give according sa imong gusto mo na give to God according to what you expect God to give you. Gusto ka 5 pesos, hakag yan din 5 pesos. Gusto ka 10 pesos, hakag 10 pesos, depende. No, kagaya ko, 10 pesos, piso ang mo nilatagal. Amen? Amen. Then, last giving that matters. Give sacrificially. Amen. Alam natin pag sakripisyo. Amen. Kay Biblia, I'm praising God and I'm always bringing you in prayer. I know yung mga sacrifices. Kabalo ko na yung mga panahon, bagay siguro nyo, wapay sweldo. Amen. Sige pa mo himogrado. Amen. Ang uban ninyo, naapay mga gipag-atubang ng mga umanunon ng mga utang. Amen. Uban ninyo, naapay gipang-imbisan na wala ka naman. Amen. That you are giving. Amen. And that matters to God. Amen. Sige no, ang ginawa na doon. O bitaw na, di ko mauwaw na lukos ginoo ko yun. Hindi ko panalangin yung mga tawanan. Pinibawaan sa mga kinabuhi na even inaanak ng kahitang they are giving. Na sila yung mga ipagbayang bill sa dahang mga mahal sa kinabuhi. Ang tayo pagtambal sa gilid-dahang tambal, tambal sa mga mahal sa kinabuhi, but yet they are giving. Maunay sa kritisyo. Maunay giving ng mga matin. Hindi pa tungkol kay exist lang, tungkol kay sobra lang, wala na yung pagkastuhan sa inyong kwarta, no? Naabot na yung pagkastuhan sa inyong kwarta, no? And praising God and I always be praying. Kapalo ko sa inyong kaitan. Unang, ayaw yun ni Ludahin. Na hindi noong kikinan. Balusan ka sa inyo. Giving that matters. Thankful, sacrificial, cheerful, liberal. Hatag na wala yung pag. As if you will die tomorrow. Kung pogo ka natin, mamatay ka uma. Ay, pag-ihatag na lang mo, hindi dapat mo magamit pagka uma. Diba? So, that is giving.